Good morning! Sa wakas, nakapag-bike packing din ulit. Woo! Medyo matagal-tagal mula nung huli nating bike packing. Kasi nga, medyo wala sa kondisyon yung bike natin. At ito, i-rebuild natin ang ating bike na Lynx Climber 1.1. Medyo marami-rami tayong ginawa para maging bike packing capable siya. Bali ngayong araw na to, malapit lang ang pupuntahan natin. Diyan lang sa may Camp Sayong. Para maiba lang. Usually kasi pinupuntahan natin yung sa kabila, which is Camp Kaka o Camp Kaka. Mga nakailang vlog na tayo sa lugar na yon. At bago ako mag-tuloy, happy birthday sa ating mga tropa, kay Brian, kay Cooper, kay Michael, kay Wolf. Happy birthday sa inyong lahat. Dali na pagdesisyonan ng mga tropa na sa Camp Sayong naman para maiba. Pero sila, yung mga tropa nating bikers, day tour lang. So bukas sila pupunta. Ako, mag-overnight ako ngayon doon sa Camp Sayong nga. At ito, dala-dala natin yung ating mga bike packing gears. Buti na lang, medyo maayos yung pagkakapigtas ko. Bike packing gears. Pero may kasama ako. Sila Kyle and Chong, saka si DJ. Kaso sila, commute sila. Last na kontak ko sa kanila mga 5 minutes ago. Yung nag-stop over ako sa Bigke. Nasa Lagro na daw sila. Kasi mamaya pagpasok ko dito sa Holcim, hindi ko sure kung may signal pa. Kaya ayun, namaalam na tayo. Ito ba dapat pagpaalaman kasi go off speed tayo for the next 2 days and 1 night. Tara, samahan nyo ako. Kung hindi nyo pa alam kung paano magpunta ng Camp Sayong, Camp Kaka, Secret Heaven, dito lang yon. Halos pagkakatabi lang yon. Ando na rin yung Edwid's Camp, Triple P, ano-ano pa. Pero specifically yung Camp Sayong, tuturo ko sa inyo kung paano pumunta ron sa pamamagitan ng bike o hike, o kung may single kayong motor, pwede din. Sinimulan ko yung vlog dito sa Bigti. Time check, saktong alas 10. Malis ako ng bahay siguro mga 8:45. Dito na tayo sa may kanto papunta ng Nursagaray or Angat, or yung susunod na kanto nalilikuan natin, which is malapit na yung papuntang Holcim. Diyan tayo kakanan, tapos dire-diretso lang. Then tuturo ko sa inyo mamaya kung paano na from there. Nakapasok na tayo sa may kanto papunta ng Holcim. Merong iskinita dito na kakananan. Nakakalimutan ko na kung ano yung tawag, pero papakita ko sa inyo kung saan yun mamaya pagdaan natin. Idol, morning! Eto, parang dito na ata yung lilikuan natin. Lagi ko nakakalimutan kung ano yung tawag sa lugar na to. Ito na ngayon, pasok tayo dito. So, ayun o. Ayun o, naka-on yan, naka-on yan. Wala ba? Sa kabila ba? Sa kabila yun na pabitbit, kay pabitbit pa
Trip ano? Ha? 1111, Sayong, Kaka. Sige, thank you. Ayan o, shot naka-on yan. Yeah. Naka-on yan. Saan ka nag-ano? Sa Facebook ya? Langoy, Padjak, Takbo, Pilipinas, YouTube. Sige. Ayan o. Jury. Nagkamali pa tayo ng nililikuan. Dito. Ito. Sitio Alagaw, yun. Naalala ko na. Sitio Alagaw. Lagi ko nakakalimutan. Buti na lang may mga tropa tayo doon. Mga tropa ko yun. Bata pa lang kami, magkakakilala na kami ng sandang dikit kami ng mga yun. At ito, tinuro tayo sa tamang daan. Pagkadating sa dulo nito, kaliwa lang, tapos yung dulong-dulo pa, may guardhouse yun. Tapos, ayun, trail ang dadaanan natin. Mate-testing natin itong ating bagong rebuild na gravel bike. Pero, hindi na tuloy-tuloy yung trail doon eh. Hindi katulad dati, may mga part na semento. Sementado na rin yung part na to. Dati, hindi rito sementado. At ito na, magsimula yung sinasabi kong trail. Woo! Alright! You know, nabanggit ko kanina na rebuild ko tong bike na to. Solid. Grabe. Hindi ko akalain na pwede palang ganito kadali. Kasi naalala ko itong daan na to. Dun sa dati niyang setup, medyo ramdam natin yung pag-akit dito. Both yung may daladalang gamit tsaka yung walang pack. Yun lang yung part na yun, yung pataas medyo nararamdaman natin dati. Ngayon hindi na ganun kasakit despite na marami tayong dala. Feeling ko nasa 30 kilos din mahigit ang dala-dala natin kahit papano. Eto, sa iyo nito, sementado na. Pero banda dun sa unahan, balik trail ulit. Medyo mataas din pala to, 200 meters above sea level din ang ating elevation. Sa sobrang tuwa ko, hindi ko na nakwento yung daan papunta rito. Masyado akong na-amaze dun sa trail, tsaka yung sa changes ng performance
nitong bike natin. Pero dire-diretso lang naman. Wala namang matinding liko. Yung pinaka nakikita nyong parang main road na usually nadadaanan, yun. Meron kasi mga maliliit na trail, okay, dadaan doon. Pero yung mga obvious na daan, yun. Ngayon sa to, marating ditong sementadong part na to. So dire-diretso pa rin to. Then may kakaliwaan na tayo, which is yung papasok na dun sa may camp. Eto, rough road na naman. Marunong din lang yung sementado. Kung tama pagkakaalala ko, yun na nga, puro rough road na ulit dito. Share ko lang yung mga main upgrades na ginawa natin dito sa bike. Baka nag-iisip kayo ng magandang setup na pang gravel or bike packing. Malay mo makatulong ako. Bali, ang frame ko lang is yung original frame ko, which is yun nga yung Trinx Climber 1.1. Ni-repaint ko lang siya ng full black o satin black ang ginamit ko dito. Pati yung rims stock nung Trinx Climber. Yun naman, ni-repaint ko lang din ng matte black. Bala ko lang talaga dapat i-repaint yung rim. Pero pagka i-compare ko yung rim saka yung frame, parang nagbukhang kawawa yung frame ko bigla. Kasi pinalitan ko rin ng spokes, saka pinalitan ko na rin ng rotors. Lalong naging mukhang kawawa yung frame ko. Kaya ginawa ko, pininturahan ko yung frame. Nung pininturahan ko yung frame, ayun, naging mukhang kawawa yung mga components. Kaya nakapag-isip tayo na magpalit na rin ng components. Hindi ko ginawa magpalit ng frame kasi alam mo yun, medyo marami na kaming pinagsamahan ng bike na to. Before pandemic, nabili natin siya. Tapos nung nag-pandemic, halos ito yung naging kasama natin palagi sa iba't ibang lugar. Kasi nga, dahil sa travel ban, ito dahil sa bike na to, kung saan-saan tayo nakapunta. Mga lugar na never pa natin napuntahan. Yun, bigla natin napuntahan dahil sa bike na to. At para sa akin yung frame yung parang pinaka-heart or personality nung bike. Kaya parang hindi ko siya kaya palitan. Kaya sabi ko, i-repaint ko na lang siya. Pero yun nga, after ko siya may repaint, nung nagandaan ako sa itsura niya, pinalitan ko na rin ng component. So essentially, ang ginamit natin is GRX 2x10 o GRX 400 na setup. Yung crank natin is 4630. Yun yung chainring combination. Kaya ang gaan niya, lalo pag sa ahon. Medyo nagulat ako doon. Ito na. So Banahaw Elementary School. Tapos ito yung kantong to, ang pababa papunta nga ng Camp Kaka, Camp Sayong, Secret Haven. Medyo matarik yan. Naka hydraulics na tayo. Yung brake set natin, so GRX din to, pero yung ating caliper is MT200. Medyo hindi pa rin ako confident dahil sobrang tarik nung pababa na yan, tapos ang bigat nung dala natin. So yung part na yun siguro lalakarin natin. Pero ito, punta tayo dito tayo lumiko. Ayun no. So as expected, ito matarik tong part na to. Hindi pa rin ako confident sa brake natin, although naka-hydraulic na tayo. All because mabigat yung dala natin. Eh syempre, mas mabigat ang load
dun sa brake natin pag mabigat yung dala-dala natin. Pero kung wala tayong dala, siguro kaya na to. Yun, one saddle na tayo. Kasi eto medyo feeling ko kaya na tong part na to compared dun kanina. Eto, may daan din dito, yung kaliwang kalsada na yan, kaso kanina galing sa taas, gated eh. Tsaka mahirap sa bike trail. Tapos matarik din na dire-diretso. Kaya sabi ko doon na lang ako dadaan para kalsada. Pero pagka naglalakad kami o nag-hike kami papunta dyan, ay papunta dito, yun, dyan kami dumadaan. Mas malapit kasi siya. Pag hike yun, nilalakad lang namin from pagpasok dun ng, kasi yung tricycle hanggang dun lang sa may conveyor ng mga graba. Tapos yun, from there, lakad na. Pari halos laglagpas lang yun konti kung saan nagsimula yung trail. Then lakad na kami, papasok dito. Sabi ko akin kanina, so back to saddle na ulit kasi medyo hindi na matarik. Better safe than sorry, sabi nga. So more than yung mga gas-gas, pilay, bukol na pwede nating maranasan, eto, kaka-ayos lang ng ating bike. Kakapalit lang natin ng components, repaint and all. Baka magasgas o masira. May kakilala kasi ako dyan eh. Bago lang yung bike niya. Ayun, so Memplang, naka GRX din. Ayun, gas-gas yung isang, ano niya, isang shifter niya. Shoutout sa'yo, Van. May bagong daan dito na binutas. Ayan yung paakyat na yan. Pero isang beses ko lang kasi nadaanan. Tapos galing dun sa campsite. Yung dinadaanan kasi natin dati, dito sa kaliwa. Ayun, may nakasign pa nga na Sayong campsite. Ayan, dito na lang tayo. Nung dumaan kasi tayo dyan dati, galing tayo ng Camp Kaka. Eto, tagos na ito, yung Camp Sayong na mismo. Puro trail na to hanggang dun sa may campsite or sa may ilog nga, which is part ng Norsagaray River. Ayun, so pagkaliwaan nyo sa part na yun, diretso lang, although mayroong mga daan din dito na parang may mga fork, pero halos diretso lang din talaga ang daan. So susundan ko lang natin. Sarap ng iakyat ng ating bike. Naka 39 lang yung width ng gulong natin. Pero ang laking difference din versus nga dun sa dating ginagamit natin, which is 28 yata. 40 nga sana yung hinahanap ko. Kaso hindi available. Pero feeling ko ga-atom ang difference ng 39 tsaka 40. Pero pag napudpud to, papalit din tayo ulit ng 40 siguro. Ito, yung mga sinasabi kong may mga forkeno. Pero ito, diretso lang tayo. Ang ganda nung daan dito kasi mapuno. Minsan naisip ko rin na mag-trail run dito. Actually, naisip ko yun kahapon. Sabi ko magdadala ako ng sapatos pang takbo para ngayon tatakbo sa tayo. With that thought, bigla ko tuloy naisip na sana pala nagdala nga talaga ako ng sapatos. Tapos tumakbo tayo palabas para sunduin yung mga tropang susunod bukas. At ayun, trailer run na rin sana pabalik. Ayan. Ay bale,
Ang hirap din kasi ng madaming dala. Puno na yung bag ko. Actually, binawasan ko pa. Tinanggal ko pa yung sandals ko. Tsaka yung beddings. Yung mattress para sa tent sana kasi ang bigat na ng bag natin, puno na. Para magdala pa ng sapatos. Kaya okay na rin siguro. Di bale, next time. Woo! Ayos, ang ganda dito. I want a man to keep me company and talk to me. Baby, won't you talk to me? Ayun, pagdating dito tayo nang galing kanina. Ito yung kanan, papunta na to ng Secret Haven. Ito yung Pasayong. Ayun, may bago silang sign, Sayong Campsite. Diyan tayo, kaliwa. Feeling ko dito na yon. Naririnig ko na yung motor nung pump nila. Alam ko yung pump na yun ay ginagamit nila sa tubig. Ito na nga. Welcome to Camp Sayong. Oh, mukhang konti lang yung tao. Hindi ko alam mamaya bandang hapon. Sabi ni Topper, hanap tayo ng magandang pwesto, yung hindi dikit sa maraming tao. Pero dito yung nai-imagine ko kasi magandang pwesto, yung malapit sa ilog. At mukhang madami na. Ito yung pwestong nasa isip ko sana eh. 11:06. Nandito tayo sa Camp Sayong. Bali 30 kilometers lang ang total nung pinadjack natin. Mga 2 hours, 15 minutes lang ang ating padjack. Nag-stop over lang tayo saglit kanina sa may Bigti para mag-message sa ibang mga tropa. So wala talagang pwesto dito. Actually, matagal ko nang hindi spatan to. Yung Camp Kaka sa kabila lang. Pero nakapagpa-reserve na si Carl dito, nakapagpabook na. Tingnan natin, hintayin siguro natin siya. Kasi nag-commute sila, ewan ko nasaan na. Dito sa Camp Kaka. Sure ako konti lang tao. Pasyal lang tayo. Daanan lang natin sila tatay, si nanay. Kung nandyan sila ngayon. Ayan o. I love Camp Kaka. Ang issue lang dito, malalim yung tubig. Pero pwedeng mag-swimming. Minsan dyan tayo nakakapag open water swimming. Lalo na yung papunta sa may Baraka Banahaw Cave. Ayun o. Parang madami din pala ang tao dito. So, camping season na. Ayun o. Musta? Guy, musta? Lovely. Swimming na tayo. Sige. May mga kasama ako. Pero doon sila nag-book kasi sa Sayong. Sabi ko nga dito na lang, daming tao rin. Hindi ko alam kung mag-overnight kami. Hindi ko alam kung saan kami magtitent doon para walang pwesto.
Eh, nagpa-reserve na sila. Dito may marami pa ba? Wala pa. Tingnan ko mamaya. Pagka ano. Hintayin ko sila. Pero ha? Oo nga eh. Napasaban lang ako. Pero may kape ka dyan. Oh, kape. Kape muna ako. Oh, lovely. Swimming na tayo. Swimming tayo ulit. Tamang nagkape lang muna tayo dito sa Kaka. Balik na tayo sa Sayong. Sila Kyle nandun na daw sa may Pure Gold doon sa garay. Siguro mga 15 minutes ago yun. Nihintay daw yung service nung Sayong kasi doon sila susunduin papunta ng campsite. Ang daan nun, iba ang daan nun, bale. Ang daan nun sa may papuntang Angat bago mag-Angat. Yung may doon sa garay proper. Parang matiktik ba yun? Yung may tulay, basta yun. Doon ang daan nun, tapos tatawid sila ng ilog banda doon sa unahan. Good morning. Ito, kakagising lang natin. 6:16 ng umaga. Nakapag-brew na din tayo ng ating kape. Hindi tayo nakatulog ng maayos kasi as expected, maingay ang gabi. Madaming mga nagiinuman, may mga nagvi-video, okay pa.
sad to say na parang naging ganun na yata ang trend sa camping. Naging party-party, inuman ganyan hanggang madaling araw. Parang alauna, alas 2 o alas 3 na yata may nagiinom patang, hindi lang naginom ang ingay. Pwede namang uminom, meron naman tayong parang rule na pagdating ng 10, silent time na. At ayun, hindi nasusunod. Next week may camping ulit tayo sa may Balumbato. Expected ko ganun ulit ang mayayari kasi parang resort campsite din yun. Hindi ko alam kung gaano ka-strict nila fina-follow yung rule na yun. Pero tignan natin kasi kasama natin ang buong family. So family camping yun. Kasama natin yung mga bata. Yung mga tropa sa Pajak Chronicles, ayun, nakita ko na yung mga post nila, on the way na sila, maya-maya nandito na yun. Pero maya-maya after ng coffee, magluluto na rin ako ng breakfast. So, nandito na yung mga tropa natin from Pajak Chronicles. Ito yung my birthday. Si Brian, tsaka yun, si Topper. Dancer lang kami. Dancer lang kami. Backup dancer lang. Isa na naman pong masayang weekend ang ating naranasan. Hindi ko na na-videohan. Nag-tour kami dun sa may Baraka, Banahaw Cave. Ginawa namin yung tagos dun sa labas ng cave sa taas. Tapos pababa, pabalik ng ilog. Tamang traverse ang ruta dun sa cave. Instead na balikan lang na pagkadating sa dulo ay balik. So tamang kain courtesy of handaan ng ating mga birthday celebrants. At ito, pauwi na kami. Ibang rutang dadaanan naman namin pauwi. Doon na sa may papuntang Bitbit, yun sa may barangay San Mateo. Tapos dire-diretso na pababa ulit, pabalik ng Bigti. Sana nag-enjoy kayo. At syempre nakapag open water swimming ulit tayo doon sa may Banahaw River. Tamang chill swim lang papunta ulit ng kuweba tsaka pabalik. Salamat sa lahat ng mga nakasama. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na Langoy Pajak Takbo Adventures.